Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Aratelis po, pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, narito pa rin po tayo sa Davao. Medyo napagod po tayo maghapon hanggang magdamag, no. Yun pong kaganapan sa Davao ng isang araw. So umaga po, naroon po kami sa Grand Mensing Hotel, no? Na-meet po natin lahat ng iba't ibang leader, mga Duterte leaders at marami pong shocking doon, no? Naroon po yung mga dating hindi alam ko si Congressman Alvarez dati ng kaalyado ni Pangulong Duterte pero 'di ba nasibak siya ni ano no ni Gloria Macapagal, naroon din si Glenn Chong. Ang very shocking sa akin siyempre yung mga taga-SMNI si Dr. Badoy, si Ka Eric. Ang pinaka-shocking sa akin yung naroon po si Executive Secretary, dating Executive Secretary ni BBM 'no, si Vic Rodriguez. Naroon din po 'no, na naging speaker din natin. So, ang ganda-ganda po ng ano, pero ang pinakamalupit, ah, oo wala naman naka-recover na po ako sa pagod, tulog lang po 'yun, eh. Alam niyo naman, gano'n lang po talaga 'no, kinakailangan lang natin masarap nga kasi hindi na po ako nakaramdam ng ganyan, yung dead tired na tulog. Alam niyo 'yun, yung paghiga mo talaga wala ka ng iisipin wala nang tumatakbo sa isip mo 'no, kundi matutulog ka. Paghiga mo umaga. Actually, hindi nga umaga, eh. 10:00 na ako nagising, eh, literal na na ang tanghalian ko katatapos ko lang, almusal at tanghalian na po. So, talagang sulit na sulit ang pagpunta ko rito sa Davao sa dami ng personality na nakita, na-meet natin. Makikita niyo po 'yan, ilalabas po natin yung ano. Tsaka grabe 'no, ang emosyon po rito nung ako po'y naroon, ramdam na ramdam mo yung galit lalo na dun sa rally. Eto napaka-contrast po ng mararamdaman niyo. Pasensya na hindi ko marami nagtatanong gaano karami ang tao. 'Pag naroon ka po sa loob hindi mo malalaman, eh. Kasi ang style po nun, yung mga tao parang may barikada siyempre poprotektahan mo naman sila PRRD. Meron pong, mga magandang security details nila, eh. Tapos po yung mga kalye dun may mga malalaking screen. So, hindi ko alam kung hanggang saan, pero yung nakita ko nung umaga kung hanggang saan yung may mga screen, malawak talaga. Halos yung buong San Pedro na yun. So, marami din po yun. Marami din po talagang, nakadalo. Wala na po kaming pakialam. 'Pag naroon ka, lunod na lunod ka, yung emosyon mo. Yung rally na yun, grabe yung emosyon. Si Willie nga, ano pa eh, yung kending-kending niya medyo sa tingin ko nga hindi, pero talagang gano'n eh, 'di ba? Parte yan ng ano eh. Anyways, ano po yung emosyon na magkahalo, ramdam mo yung galit ng mga Duterte sa mga speeches nila. Kahit na galit si Duterte tsaka yung mga anak niya, alam mo yung nagpipigil sila ng galit pero, palamura sila, eh. Nagpipigil man sila ng galit, pero lumalabas pa rin at tsaka ang masakit po nito, ah, ay, ah, yung ramdam mo rin kung gaano sila kamahal ng mga tao. Wala kang duda talaga sa mga taga Davao 'no. Walang duda na mahal yung mga Duterte rito sa Davao, lalo na roon sa rally. Wala silang makikita, eh. Actually, ang dami po yung sa labas ng bakod, yung mga nakasampay na lang halos na iniikot ko nga sila kasi alam ko naroon yung mga ibang viewers natin. Marami nga tayong nagpa-picture dun, 'no, yung mga nasa bakod. Kasi kami, yun po maganda 'no, kasi nung nakaraan talagang dun lang din ako sa mga bakod-bakod lang din, eh. Pero ngayon at least kahit papaano kasama na tayo sa mga event. Binabati ko pala yung mga naglilista sa'kin walang sawa, yung Inday Cares.
Yun po yung samahan talaga na sinamahan ko diyan kaya ako napapasama diyan sa mga caravan nung eleksyon o before election. At saka hanggang ngayon po 'no, sinasama pa rin ako ng Sir Oliver and Company. Maraming salamat po. Alam ko yung, hindi tayo gaano nagkakasama kasi alam niyo naman ikot tayo ng ikot. Pero yung support po ninyo, thank you very much po sa, Inday Cares. Alam niyo hindi ko na po makikita kung sino-sino mga personality-ng naroon, eh. Lalo na hindi umiikot kasi kami mga vlogger kami maglulupa, eh. Yung mga vlogger na ikot yan, nagkikita kami. Pero yung mga ibang vlogger na mga alta sosyudad, eh, iba-iba rin ang kategory namin mga vlogger, eh, di ba? Kaming mga vlogger na mga maglulupa, eh, nasa lupa talaga, talaga maghapon dun. Pero yung mga vlogger na alta sa syudad, eh, hindi po namin sila nakita. Kaya kaya ano lang po 'no, yung, gano'n lang po yung sitwasyon do'n. Anyways, ang revelasyon pa po sa'kin, ang isa pang revelasyon kasi si BP Inday ilang beses na natin 'yan, eh, 'no. Alam niyo ang very shocking, sa'kin do'n, yung pong siyempre si Harry Roque as usual po 'no, magaling naman talaga magsalita si Harry Roque. Ang very shocking po sa'kin, never ko pong inexpect sa lahat, si Baste po. Siya po ang kinalabutan ako kay Baste. Hindi po yung sa ano, mas maemosyon siya ro'n dun sa Leaders Forum. Leader po yun ng iba-iba 'no, iba-iba lalo na po ang daming mga taga Mindanao na naroon. Hindi lang po sa Davao, mga leaders po sila. Naroon po 'no. Yung si Baste po talaga tumahimik po talaga lahat. Talagang yung 20+ minutes ni Baste mula simula, ano po 'yan, halo-halong, Bisaya, English, Tagalog. Mauunawaan mo kahit hindi ako marunong magbisaya, mauunawaan mo kung ano yung ano, eh, ano yung sinasabi ni Baste na full of emotion 'no, si Baste at, alam mo kung kanino naka-direct yung galit ng mga Duterte, hindi kay Tambaluslos, eh. Kumbaga, yun din naman talaga 'no, kasi mga leader sila, eh. Sa'tin kasi, sa'ting mga hindi tayo leaders, medyo ang sa'tin ano, eh, 'di ba, yung si Tambaluslos yung problema, yung iba, nadadamay dahil kay Tambaluslos. Pero sa mga leaders kasi, yun talaga yun, eh, 'no? Ugatin mo, eh, mangyayari ba yan kung hindi sa'yo? Walang tambaluslos sa kanila, eh, 'no? Ang pinunto ni Baste tsaka yun talaga yung malaking impact sa'kin. Akala ko si Sara Duterte yung nagmana kay Pangulong Duterte, hindi po, si Baste. Grabe yung emosyon ni Baste, ang wala kasi kay Sara Duterte, namana siguro ni Sara Duterte utak tsaka yung papaano gumalaw sa pulitika 'no, yun yung namana niya sa tatay niya. Pero yung emosyon na galit ka pero ang galing ng pagde-deliver mo, si Baste talaga pati boses ng tatay niya kuwang-kuwa. Parang eto nakita mo yung Rudy Duterte na bata. Grabe pala si Baste 'no, yung titigil ka kung papaanong yung buong ingay kasi sinundan ni PRRD si Willie yung kending-kending, eh. Ta's biglang tahimik lahat yung emosyon, biglang tahimik lahat, lahat very attentive. Kay Baste din, grabe pati po yung palo nila yung anong tawag dun, yung roaster, yung sa mic 'di ba merong ano, pati pagpalo, puta kuwang-kuwa ni Baste. Ang kinagagalit nila direkta kay BBM 'no, kasi bakit mo inaalaw 'no? Kaya nga kaya ang panawagan ni Baste, Marcos resign, eh.
Marcos resign, tapos yung wala kang pakialam, anong klaseng leader, nagbali ka na lahat. Yung sinasabi nila na tama yun, eh, 'no? Sa madaling salita, 6 years. 6 years na walang hanap buhay ang mga drug lords, eh. 6 years tapos yung tinalo na nila sa Davao yung mga NPA, 'no? Ta's makikita nila napakasimple lang po. Napakasimple lang po, tagos na tagos sa inyo yung sinasabi ni Baste. Napakasimple lang nung sinabi ni Baste, 'no? Siyempre babalik 'yan, babalik yung droga, babalik 'yan lahat tapos pati yung ano, "Anong ginagawa mo sa'min? Wala kang ginagawa sa." May sinabi siya na ano, eh, na hindi ka marunong mahbag, parang gano'n. Magkaboses po talaga. Iba talaga. Okey lang kahit hindi mo maramdaman 'yan, wala naman akong pakialam sa nararamdaman Roman. Hindi ka hindi nagtataka nga ako sa'yo. Eto lang, payo ko lang, sa mga nanonood, milyon po yung ano, milyon po yung, channel sa YouTube, ah, milyon din po yung pages sa Facebook. 'Pag ayaw niyo po yung pinanonood niyo, 'wag niyo pong problemahin. 'Wag niyo pong problemahin, 'no? 'Pag ayaw niyo po, 'di lipat na lang kaagad, eh, pinoproblema niyo. Wala bang magaling dun sa mga pinanonood niyo? Nagtitiyaga kayo sa'kin? 'Di ba? Simple lang po. Bakit kayo nagtitiyaga manood dito, eh, kung ayaw niyo naman pala yung sinasabi ko? Lipat agad kasi pagpapatunay lang po 'yan na wala na talagang magaling na vlogger sa mga BBM. Nagtitiyaga nagtitiyaga kayo si Kema dun. Anyways, tuloy po natin, 'no. Yun po yung Marcos resign, ramdam mo, eh. Ramdam mo kung bakit niya nasasabi yun, eh, 'no, yung gano'n talagang yung height ng emosyon na alam niyo yun, yung binigay nila lahat yung suporta. Alam ko kung, naramdaman ko kung papaano magmahal yung mga Duterte at paano sila in return mahalin nung mga taga Davao. Alam niyo yun? Thank you very much kay Gina Ray na nagbigay sa'tin ng 11.99 euros, 'yan. Gano'n yung binigay nila sa mga Marcos, eh. Gano'n din si PRRD, 'di ba kaibigan kita, alam ko na nasa narco list ka. Pero dahil kaibigan kita hindi ko sinabi 'yan kasi 'di ba, ngayon sinabi na niya. Wala talaga, eh, ang tindi naman nung kay PRRD nangilabot ako kay Baste. Yung ibang speaker kahit si BP Sara, tabon na, eh, kasi parang na na nakilala ko na kilala na natin si BP Sara, very calculated, eh. Lahat na lahat ng sinabi, ah, lahat ng sinabi ni BP Sara, ah, hindi ikaw ang sinasabi ko, itong binura ko rito. Kung sinusubaybayan niyo ako, okey, pero ito kasi bastos, eh. Yung binura ko rito sa Facebook, eh. Mambabastos pa, eh, 'di ba? Okey naman akong kontrahin, eh. Wag niyo lang akong babastusin. Okey, isa pa. Yun nga 'no, dun na tayo dun sa maemosyon silang mag-ama. Pero alam nila yung sinasabi nila. Hindi po sila yung nagalit tapos walang direksyon. May direksyon po, eh. Alam nila kung bakit sila galit, eh. Alam niyo yun, yung binigay nila lahat, eh. Putya, Bisaya lang, eh. Sabi na rin ni Pulong, 'di ba? Si Pulong nakalimutan ko na kung si Pulong o si Baste na pina pinalibing ni ano, eh, pero sa Bisaya inano ko lang sa isip ko, yan siguro kahulugan niyan, na pinalibing ni Duterte yung tatay nila, pinalibing yung tatay mo, eh. Yun na lang ang laking bagay nun, 'di ba? Kung kayo po
meron po kayong pakikipagkapwa-tao, wag na po yung pagtanaw ng utang na loob. Yung pakikipagkapwa-tao na lang. Ang tagal po nakatenga ni Marcos. Si Bastiere na nagsabi. Ang tagal pong eto po wala po akong binabasang mula lang po sa recollection ko sa naganap. High na high talaga kami. Pero mo umuulan. Munting ulan lang sumisilong ako kasi alam niyo naman sakiti na tayo, 'di ba? Puta wala nagpandong lang ako. Sayang. Tinalo ng emosyon niyo yung ulan eh. Sabi ko, ang galing talaga nito mag-ama. Yun nga, no? Yun na lang kung meron kayong, meron konting, yung pakikipagkapwa-tao na lang. Wag na po yung utang na loob. Kasi mabigat yung utang na loob eh. Yung pakikipagkapwa-tao. Yung mga loyalistang vlogger, yung mga nakapaligid sa'yo, may nagawa ba yan para ipalibing yung tatay mo? Yun na lang eh. Mamaya sasagutin natin yung sa PIDEA, itanong nyo po ulit pag panahon na ng tanungan portion. Kinukwento ko lang po sa inyo, antindi po, no? Kaya ako sulit eh. Sabihin nyo na gumastos ako, sariling hotel. Yun po ang pagkakaiba, no? Ng siguro, yun ang may pagmamalaki kong pagkakaiba ng mga dinadala kung saan-saan. Ako rito, tignan nyo. Pumunta ako rito, gusto kong maka-attend. Siguro yung iba kaya hindi nakapunta dahil naghihintay ng sponsorship. Ako hindi po. Sulit na sulit po ang pagpunta ko rito ng sarili kong gastos. Sulit din po yung pagpunta ng iba ng sarili nilang gastos. Wala ka talaga mahita sa Duterte, babayaran. Kaya hindi ako nagtataka kung bakit yung mga mahihilig sa kwarta, no, yung mga mukhang pera na mga hindi talaga papanig sa mga Duterte. Wala mahihita eh. Pa-picture yan. Tsatsagain mo pa dahil dami nagpapa-picture eh. Pero nung kaya wala na akong picture nung mga anak. Pera kay Baste kasi doon yun sa umaga eh. Dito kasi sa rally, pagod na ako. Nakaupo ako sa malayo eh. Ako na. Nag-give up na ako. Napagod na po talaga ako. Pero anyways, nung si PRRD nalapit uli ako. Hindi pala yung pareho kami ni PRRD. Nung nag-kending-kending. Ayun. Copyright. Na-copyright ako. Ang sarap pong manood ng live. Yung nakikita mo, eto lang si Tatay Digong. Basta kukunan mo siya. Parang ang lapit-lapit, isang di pa lang yung parang habang buhay ko na yun na hindi ko makakalimutan experience. Isang di pa lang yung depression. Pwede ko nga batuhin ng mic sa si Tatay Digong. Kaya lang, siyempre, daming gwardiya ron. Anyways, yun nga, no, yung concern sa Pilipinas, no? Grabe, bumawi po talaga yung yun yung laman ng kanilang speech, no? Hindi ka magtataka na galit ang mga Duterte, no? Yung kasi walang tigil, no? Yung ambisyon ni ayon kay PRRD, yun na nga no, yung isang bangag na pangulo. Ayon to kay PRRD, hindi po akin to. Kinukot ko. Mahirap na, kawawa sino source mo? Source ko po si PRD, isang bangag na pangulo, isang ambisyosang asawa, at saka yung taga, wala siyang description sa taga Leyte. Di ba, nagsama-sama yun. Wala talaga eh, no? Eto, kayo po, magtanong na lang po kayo, tanungin niyo na lang po sarili niyo. No? Yung panahon na Marawi, di ba? Sa Marawi, nagka-COVID, tapos ilang araw lang biyahe na. Talagang
Ko-questionin niyo rin, eh. Kahit po kayo mga supporter, hindi niyo po ba kino-question? Ako nung supporter pa ako niyan, dami ko ng question, eh. Kaya lang sabi ko, ang katwiran ko lang, hindi ako magsisinungaling para diyan sa mga 'yan, eh. Ang sasabihin ko lang, kaya hindi ko binabanatan, simple lang. Eh, supporter ako, eh. Eh, di bumanat yung mga hindi supporter, 'di ba gano'n lang 'yun, eh. Ako nga supporter, ang lagi ko lang kinakatwiran, walang perpektong administrasyon. Lagi kong kinakatwiran niya, walang perpektong administrasyon. Pero dito po sa Marawi, yung mga gano'n, tapos yung sunod-sunod na, eh, yung ang pinaka hindi matanggap ng mga Duterte, yung palpak na nga yung pamumuno niyo, titirahin niyo pa si Inday Sara dahil sa sama-samang yun nga, sa sama-samang bangag, sama-sama yung ambisyon ng asawa at saka yung taga-Leyte na hindi mo maintindihan kung biruin niyo po, papasok tayo. Eto mag-real talk tayo. Paulit-ulit po 'to sa mga speeches, eh, sa sari-sari speech. Kulelat po si Tambi, kulelat sa lahat ng survey. 0.8 0.8 lang si Sara Duterte, 35. Iniwan na nga po si Tulfo, eh. As early as now, nakaungos lang ng konti si Tulfo, ilang saglit lang. Ngayon, iniiwan na po si Tulfo. Ibig sabihin, makaramdam kayo, si Sara Duterte ang gusto ng tao na maging presidente ng Pilipinas. Susunod. Tapos gagawa ninyo ng paraan. Yan talaga yung PI na yan. Kahit na anong tanggol nyo, alam nyo kayong mga vlogger ni BBM at lahat ng tagapagtanggol, paano nyo ipagtatanggol yung PI? People's Initiative, may tao na mag-iisip na pabor kagad. Alam nyo ba yung pinapipirmahan nila? Ang pinapipirmahan nila, joint voting. May tao bang makakaisip kung talagang totoo yan? Ha? May tao ba na makakaisip na i-joint voting kaya namin yung House of Representatives tsaka yung ano? At may tao po ba na at his right mind aayunan yun? Hindi niya naman, wala, konti lang po nakakaintindi nun. Pero madali pong intindihin na pag pumirma ka dyan, meron kang IX, meron kang ayuda. Yun po yung paulit-ulit na tema, eh. Si Glenn Chong po, putya, matindi rin yung revelasyon ng Glenn Chong. Hindi ko po alam na naging congressman pa. Nung congressman daw siya. Ito baka hindi niyo narinig kasi hindi ko na-tape, eh. Alam niyo kung bakit hindi ko na na-tape? Malayo po yung ano, eh, yung chargean, yung magcha-charge ako doon sa ang problema ko, eto ang ganda sa Davao, no? Hindi mo pwedeng gawin sa Maynila 'to. Mag-charge ka, naroon ka sa dulo, siguro ang laki ng venue. Doon ka nagcha-charge sa dulo, iwan mo lang mga gamit mo, wala pong gagalaw. Grabe rin, sabi ko nga, sana lahat 'no, baka makasanayan ko 'to, puta, pagdating ko sa ibang lugar iniwan. Naka-charge po, nakakalat po mga gamit ko, eh, ako pa ba naman, eh, napakakalat ko talaga, eh. Sa totoo lang po, ano sabi ni Glenn Chong? Nag-request siya. Nag-request siya ng ano kay Tambi. Kuha yata si Tambi ng pondo. Pareho silang congressman. Nag-request siya, written kay Tambi na makikihati sa pondo kasi walang pondo sa biliran congressman siya. Putya, yung request niya na ponduhan, hindi nakarating. Yung pampagawa ng kalsada, ayon to kay Glenn Chong, So ganun po yung tema, eh, no? Yung gaano si Martin, paano sila mag-handle sa pera. Tapos yun nga, yung PI na to ay talagang hindi po to people's initiative talaga. Talagang ano to, no? Ito po ay yung mga paano nila
paano yung budget process, yung paano nila nakakargahan. Biruin mo plenaryo kayo, debate kayo ng debate tapos biglang si Senator Amy nga nakantyawan pa ni nung congressman si Ungab yata yung nagtatalakay ng budget. Kasi Leaders Forum parang seminar eh. Tinatalakay niya na nalusutan sila sa BICAM. Sa BICAM po nagaganap lahat ng magic. Doon po nila, alam na po nila, bakit mo kakargahan yung COMELEC ng pondo kung hindi mo alam, no? Kung hindi mo alam na mag-PPI. So, ganito po yung sitwasyon sa Pilipinas in brief. Yung lahat na natutunan ko doon. Yan, balik na yung mga sindikato. Yan, talaga, kitang-kita nila. Nakasubaybay po yung mga Duterte sa mga kaganapan. Meron pa rin po sila mga intelligence dyan. Kala nyo ba, burado na yan lahat? Yung mga simpleng sinasabi, paalala ni Pangulong Duterte sa mga militar, pinapaalalahanan niya, huwag pumayag, kayo na lang pag-asa namin. May mga ibig sabihin, tawagin nyo ng kung ano-ano yun. Pero totoo yung sinasabi. Di ba? O malapit sa katotohanan yun kaysa sa sinasabi ng kabila. Ano ba yung sinasabi ng kabila? Na yan, People's Initiative, na walang handyan yung yung mga politiko, putya. Ayan na lang paano niyo ipagtatanggol yan. Sige nga. Paulit-ulit kayo na People's Initiative yan. Ang tema doon ng lahat ng speech nila, may pamilya na katulad nung tatay na ayaw nang bumitaw sa kapangyarihan, gagawin ng lahat. Alam nyo, sabi ni si Glenn Chong ba nagsabi? Tama si Glenn Chong kasi nung close pa raw sila ni dalawa lang daw sila naninigarilyo ni First Lady. Lagi daw sila nag-uusap. Direkta daw sinasabi sa kanya na si Sandro magiging presidente. Yung mga taong ayaw nang umalis sa kapangyarihan, yun po yung tema nun eh. Kaya po gagawin nila ang lahat. Kaya kahit tablahin si Sara Duterte po, pag matutuloy ang ay yung mga taga-ibang lugar, kung hindi po kayo naniniwala dito, okay lang naman na kumura kayo, pero wag lang po kayo magbabastos ng mga host. No? Okay. Yun yung point ng buong yung buong po, no, buong naganap ka tama yung sinusuportahan mong pamilya. Tama yung sinusuportahan mong pamilya. Kung si Baste, alimbawa po, matapos yung mahusay pa kay Sara, ang galing nung Baste eh. Sabi ko, ito talaga ang nagmana sa tatay Rodi niya, Rodrigo Duterte. Talaga? Parang hindi naman naglalag. Nawala ako. Bakit? Nawala daw ako. Teka muna. Titignan natin. Tsura pala ni Tambi, talagang no? Talagang hindi mo na pagkakatiwala. Sige po, pag naipagtanggol niyo po na hindi totoo yung mga bayaran, hindi totoong napangakuan, pag yan napagtanggol nyo, kayong mga tagapagtanggol, na yan talaga may mga grupo. Ano yung grupo na yun na nasa likod niyan? Ikalawang tanong, no? Unang tanong, ano yung grupo ng mga People's Initiative? Ikalawang tanong, January nagsimula, tapos na kagad, naabot na nila. Kaano kalaki yung grupo na yan? Bakit nakalatag? May grupong nakalatag sa buong Pilipinas na grupo ng mga mas malaki pa sa Angat Buhay. Sinasabi na Angat Buhay na ang pinakamalaking NGO. Hindi naman ako maniniwala. Parang ang hirap paniwalaan, no?
Talagang yun, serving lang yun sa sarili nila 'no, pagse-serve. Alam ko maraming reaksyon pero eto yung nakita ko talaga na ano, eh, na nangyari dito, eh. Ang dami pong leaders, ang mga pulitiko po hindi po naniniwala diyan na yan ay people's initiative. Hindi po tanga yung mga pulitiko natin, hindi po tanga yung mga leaders natin. Yun po, wala po naniniwala yan na people's initiative. Tapos ang nag-a-announce, in-announce siya ng congressman, in-announce siya ni Deputy Congressman Dong Gonzales. In-announce po yan tiyatya na yan. In-announce mismo ni Martin. Kaya lang ang point dito ng mga Duterte, hindi si Martin ang problema. Si Martin, pwede nga si Martin maging SK lang, hindi ba, Senator Amy, sa totoo lang. Si Senator Amy, wala tayong pwedeng sabihin sa kanya, no? Pwede pa nga natin supportan. Pero ang katotohanan po, idinidiin niya na si Martin. Pwedeng sabihin, no, tablahin na natin si Martin, baka tumahimik yung mga Duterte, tablahin na natin si Martin para balik na uli sa dati. Hindi na po mababalik sa dati. Marami na po nasaktan, marami na kayong sinaktan sa mga Duterte. Malabo na yung bumalik sa dati. Kahit tanggalin nyo pa yan si Martin. Kasi ang pinupunterian ng mag-ama si BBM na eh. Wala ka palang kakayahan. Diba? Para ang point nila, puto, wala kang kakayahan. Ipapaubaya mo sa ambisyoso mong asawa, sa Tagalete na tambaluslos. Yung buong Pilipinas nagtiwala sa iyo. Pinagkatiwalaan ka. Pinagkatiwalaan ka ng mga Duterte. Tapos dahil sa ambisyon. Ambisyong manatili. Hindi po ambisyon lang ni tambaluslos ang punto nila eh. Ambisyong manatili yung sila sa kapangyarihan panghabang buhay. Kaya kita niyo yung tema ni Rudy tsaka nung mga ibang anak. Baka maulit ka sa tatay mo. Yung ambisyon na yan. Baka yan ang ikabagsak talaga ninyo. Dami, di ba? Si Nikki Cositing. O, tignan nyo nga si Nikki Cositing. O, sinagot po niya yan. Bakit sa dami na atake kay First Lady Lisa Marcos? Bakit hindi sumasagot? Ang sagot dyan ni Glenchong, Attorney Glenchong, less talk, less mistake. Hindi po dahil sa ayaw nila sumagot o ano. O, less talk, less mistake. Bago mo po kasuhan si BBM, i-impeach mo yan. At pag in-impeach mo po ang Pangulo, dapat nakakuha ka ng may bilang ka sa Kongreso. Tsaka wala naman pong kaso yung user. Hindi naman po natin, di ba? Ang alam ko po, pusher, yung addict po, hindi naman po krimen, di ba? Pakitama lang po ako. Pero lang siguro kung nahulihan ka. Ang pusher po at tulak at tawa eh, no? Kasi, pasensya na kayo ha. Yan po ang isang imposibleng bagay. Putya, para ka magkaso sa isang tao, dapat marami-rami kang pera, pang-abogado lang eh. Acceptance lang eh. Ikalawa, putya, presidente ng Pilipinas. Hayaan nyo na sa mga mayayaman. Napaka-realistic ko po sa lahat, pati sa aking mga paniniwala. Napaka-realistic ko. Hindi po ako yung mga tao na abit hindi ka magkaso. Di, tatawanan na lang natin yan. Mas importante po yung na-expose sila sa politika kaysa sa akin. Ha? Political vlogger ako. Ayan po, makakatulong ako. Kung bangag na, sinasabi, bangag na po. Hindi ko po, pasensya na, hindi ko sila napanood eh.
One side lang po ako, eh, nasa Davao po ako. Wala na po akong time na habang naroon ako nakikinig ako sa kanila, hindi po. Anong-ano ka, eh, yung lubog na lubog ka sa ano, eh, sa ano, sa moment. Grabe po emosyon. Kaya lang yun nga, eh, 'no, yung parang tapos sa tingin ko rin kung ngayon tatakbo si Willie, parang si Willie Revillame pa medyo pag-usapan lang natin, tatakbo raw, 'di ba? Siguro mananalo kaya lang impact nung kasikatan niya sana, yun na nawala sa kanya. Anyways, sabagay puwede rin naman si Robin nga nag-number 1 pa, eh. Igiling-giling ang katawan niya. In fairness ang galing naman daw talaga ni ano, eh, ni Sara Duterte, ni Willie Revillame na yung crowd work. Thank you very much kay Watari, the Wonder Boy. Panggatas boss Bas antok ka pa. Ay hindi, hina-hina nga po ako, eh. Kulang po ako maganda po ang pakiramdam, masarap sa pakiramdam. Matagal na po ako hindi natutulog ng isang bagsak tapos tulog. Kinabukasan ay gising, hindi po ako gano'n, eh. Dami kong naiisip, eh. Okey, 'yan lang po ang ating topic. Puwede na po tayong, magbasa ng inyong mga komento. Unahin na natin 'to sa Facebook, kasi konti lang naman 'to tapos bago tayo